pinalitan ng best friend. May mga pagkakataon sa buhay na akala natin kapag minahal natin ng buong puso ang isang tao, mamahalin din niya tayo ng ganoon. Pero hindi lahat ng pagmamahal ay may masayang wakas. Ito ang kwento ni Mia. Isang simpleng babae na naniniwala na ang pagmamahal ay may masayang wakas. 5 taon nang magkasintahan sina Mia at Daniel. Sa loob ng 5 taon, maraming pinagdaanan ang dalawa. May mga araw na masaya sila, may mga araw ding nag-aaway. Pero kahit gaano kahirap ang problema, lagi silang nagkakasundo sa huli. Para kay Mia, si Daniel na ang taong makakasama niya habang buhay. Kasama niya ito sa mga pangarap niya. Kapag may problema si Daniel, si Mia ang unang nandyan. Kapag pagod ito, siya ang nagbibigay ng lakas. Kapag wala itong pera, kahit kaunti lang ang meron siya, handa siyang magbigay. At kapag malungkot si Daniel, siya ang laging nagsasabi, "Hindi kita iiwan." May isang taong lagi ring kasama ni Mia, ang kanyang best friend na si Ana. Simula pa noong bata sila, magkaibigan na sina Mia at Ana. Magkapatid na ang turingan nila. Kaya nang ipakilala ni Mia si Daniel kay Ana, wala siyang kahit kaunting pagdududa. Madalas silang tatlo na magkakasama. Kumakain, gumagala, nagtatawanan. At kapag may problema si Daniel at Mia, si Ana ang madalas nilang takbuhan. Para kay Mia, ligtas ang puso niya dahil alam niyang may 2 taong hindi siya pagtataksilan. Pero nagkamali siya. Habang tumatagal, napansin ni Mia na parang nagbabago si Daniel. Mas madalas na itong nakatingin sa cellphone. Kapag tinatanong niya kung sino ang kausap, sasabihin lang ni Daniel, "Wala, kaibigan lang." Unti-unti ring napansin ni Mia na palaging nandyan si Ana kapag wala siya. Pero hindi niya pinagdudahan ang kanyang best friend. Dahil paano niya pinagdudahan ang kanyang best friend? Isang gabi, habang naghihintay si Mia kay Daniel sa isang restaurant, halos 2 oras siyang nakaupo roon. Tinatawagan niya si Daniel, walang sagot. Nag-message siya, walang reply. Hanggang sa biglang may nakita siyang litrato sa social media. Isang litrato ni Daniel at katabi niya, si Ana. Magkahawak ang kanilang kamay. Parang may kutsilyong biglang bumaon sa puso ni Mia. Hindi siya makapaniwala. Pinilit niyang sabihin sa sarili niya na baka may ibang dahilan. Baka mali lang ang kanyang iniisip. Kaya agad niyang pinuntahan si Daniel. Pagdating niya, nakita niya itong kasama si Ana. At doon niya narinig ang mga salitang hindi niya kailanman gustong marinig. "Sorry Mia." Nanginginig ang kanyang katawan. Tungkol saan? Tahimik si Daniel. Hanggang sa sinabi niya, "May iba na akong mahal." Parang tumigil ang mundo ni Mia. Si Ana? Hindi sumagot si Daniel, pero sapat na ang kanyang katahimikan. Napatingin si Mia sa kanyang best friend. "Ana, bakit?" Napaluha si Ana. "Hindi ko sinasadya." Napangiti si Mia, pero ang ngiting iyon ay puno ng sakit. "Hindi mo sinasadya? Alam mong siya ang pinakamamahal ko? Alam mong siya ang taong pinapangarap kong makasama habang buhay? Alam mong ikaw ang pinakamalapit kong kaibigan? Bakit mo ginawa sa akin to?" Walang masabi si Ana. At si Daniel naman ay lumapit kay Mia. "Wala na talaga akong nararamdaman para sa'yo." Napapikit si Mia. 5 taon? 5 taon niyang minahal ang tao ngayon ay kayang sabihin na wala na siyang nararamdaman. 5 taon ng mga alaala. 5 taon ng mga pangako. 5 taon ng pagmamahal. At sa isang iglap, parang wala na itong halaga. Umiiyak na si Mia habang sinasabi niya, "Daniel, ano bang kulang sa akin? May ginawa ba akong mali? Hindi ba sapat lahat ng pagmamahal na binigay ko sa'yo?" Hindi sumagot si Daniel. At doon niya naintindihan. Minsan, kahit ibigay mo ang buong puso mo sa isang tao, hindi pa rin iyon magiging dahilan para manatili siya. Umuwi si Mia ng gabing iyon na mag-isa. Pagkapasok niya sa kwarto, nakita niya ang mga litrato nilang dalawa. Mga regalo, mga sulat, mga alaala. Lahat ng bagay na dati ay nagpapasaya sa kanya, ngayon ay puro sakit na lang ang dala. Umupo siya sa sahig at umiyak ng umiyak. Bakit sila? Bakit ang best friend ko? Bakit kailangan akong ipagpalit? Ilang gabi siyang hindi nakatulog. Ilang araw siyang halos hindi kumain. At bawat tunog ng cellphone niya, umaasa siyang baka si Daniel iyon. Pero walang Daniel. Walang Ana. Hanggang isang araw, tumingin siya sa salamin. Namumugto ang kanyang mga mata. Pagod ang kanyang mukha. Pero sa unang pagkakataon, sinabi niya sa sarili niya, "Hanggang kailan ako iiyak para sa taong piniling iwan ako?" Huminga siya ng malalim. "At hanggang kailan ko sisirain ang sarili ko para sa mga taong hindi naman natakot na sirain ang puso ko?" Doon nagsimula ang pagbabago ni Mia. Hindi siya gumaling agad. Hindi naman ganoon kadali ang 5 taong pagmamahal. May mga gabing umiiyak pa rin siya. May mga araw na namimiss pa rin niya si Daniel. Pero unti-unti niyang natutunan na ang pagkawala ng isang tao ay hindi nangangahulugang nawala na rin ang halaga niya.
Natutunan niyang hindi niya kailangang habulin ang taong ayaw nang manatili. Hindi niya kailangang makipagkompetensya sa best friend niya. At higit sa lahat, hindi niya kailangang sisihin ang sarili niya dahil pinili ng ibang tao na saktan siya. Lumipas ang ilang buwan, masaya na ulit si Mia. Hindi dahil may bagong lalaki na dumating sa buhay niya, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili niya. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Daniel. "Miss na kita. Pwede ba tayo mag-usap?" Matagal niyang tinitigan ang mensahe. Dati, siguradong sasagot siya agad. Pero ngayon, iba na siya. Nag-type siya ng isang simpleng sagot, "Salamat sa lahat ng alaala. Pero ayoko nang bumalik sa lugar kung saan minsan akong nawasak." At pagkatapos niyang ipadala iyon, binura niya ang kanilang conversation. Hindi dahil galit siya, kundi dahil pinili na niyang mahalin ang sarili niya. Minsan, ang pinakamalaking sakit ay hindi ang iwan ka ng taong mahal mo. Ang pinakamalaking sakit ay hindi ang iwan ka ng taong mahal mo. Pero tandaan mo, kung iniwan ka niya para sa iba, hindi ibig sabihin na mas mababa ang halaga mo. Kung pinalitan ka niya, hindi ibig sabihin na hindi ka sapat. At kung pinili niyang umalis, hayaan mo siyang umalis. Dahil balang araw, maiintindihan mo rin na may mga taong kailangang mawala sa buhay natin para matutunan nating mahalin ang sarili natin. At darating ang araw na hindi mo natatanungin, "Bakit niya ako iniwan?" Sa halip, masasabi mo, "Salamat dahil iniwan mo ako." Dahil kung hindi ka niya iniwan, hindi mo sana natutunang piliin ang sarili mo.